So this is Anime J. Sa video na ito pag-uusapan natin ang Dragon Ball Hakai Chapter 1. Kaya simulan na natin. Payroll, steady peso, everybody on the payroll, under control. Every 20 minutes change clothes, shot my boy post. Only do shit when I say go, if you say so. Run up in the scene in my tight jean shorts, looking like a pimp, but I got one hoe. Can you shut me out? And I said hell no, never switching up, only switch up. Matapos niyang makatakas ng isang napakalakas na magician na si Moros mula sa pagkakulong nito sa Galactic Patrol Prison, ito nga ay nagsimula sa kupin ng buong mundo at naging isang malaking banta sa Universe 7. Ganun pa man, si Goku at ang kanyang mga kaibigan ay nagawang mapigilan ito at matalo at nagawa muli nilang maibalik ang kapayapaan sa buong universe. Lumipat naman ang panel sa ibang mundo kung saan mayroong nagaganap na labanan. Habang makikita nga natin dito na mayroong tumansik na malayo mula sa iyong papawid. Habang sa tabi naman nito may tumansik namang isang cube. Sa pagkabagsak na nito dito ay may biglang sumulpot sa butas. Habang sinasabi nito na Master Ansem, okay ka lang ba? At dito nga ay sumagot itong si Ansem na okay lang siya. At wala siyang oras para isipin ang kanyang mga pinsala. Habang sinasabi nito na anumang oras ay darating na ang walang iyang yun. Sagot naman dito ng kamukha ni Yajirobe na hindi niya alam kung ano bang ginagawa lang nilalang na yun. Basta ang alam lang daw niya ay ginalit nito ang mga tagabantay sa labas. At ang lahat ng ito ay nagpapatayan. At dito ay nakaramdam silang dalawa ng napakalakas na puyansa na papalapit na sa kanila. Habang sinasabi ni Ansem na ang lahat ng ito ay matagal ng plinano ng kanilang kalaban. Dito ay hindi na nagsayang panang oras itong kamukha ni Yajirobe. Agad ditong kinuha ang tumasik na tube at ibinigay ito kay Ansem. Habang sinasabi nito na umalis ka na, Master. Dahil kapag ikaw ay namatay, ay hindi na tayo magtatagumpay sa ating misyon. At dito nga ay agad namang lumipad ang mabilis itong si Ansem. At sa pag-alis nga nito, dito nga ay may biglang sumumpot sa likuran ni Yajirobe. Sa sobrang lakas niya ng aura nito, dito ay wala nang naduwa si Yajirobe, kundi pagpawisan na lang. Which is kahit kinakabahan man ito dahil sa sobrang lakas ng kanyang kalaban, matapang niya itong hinarap habang sinasabi ang salitang, "Sumpain ka, hindi ka makakalagpas sa akin." Habang naghahanda ng isang malakas na pag-atake. Dito nga ay pinakawalan na ni Yajirobe ang isang malakas na blast wave patungo sa kanyang kalaban. Sobrang lakas nga ng atake na pinakawalan ni Yajirobe, nagawa nitong mabutas ang makapal na pader. Muling habang siya ay nakalingat, dito ay may malakas na suntok ang parating sa kanyang likuran at direktang tumama ito sa kanyang dibdib na dahilan ng kanyang pagkamatay. At lumipat naman na yung eksena dito kay Ansem habang lumilipad papalayo, habang napahinto ito at may nakita na kanyang kinagulat. Dito nga ay may nakita itong si Ansem na isang malaking pintuan at sa itaas nito ay merong isang bolang kristal. Agad namang nilapitan ni Ansem ang bolang kristal at ginamitan niya ito ng isang salamangga. Dahil dito nagawa ni Ansem na mabuksan ang malaking pintuan. Dito nga ay pumasok ito si Ansem sa pintuan. Habang sinasabi nito na kapag nakasara ang pintuan, hindi nito magagawang makapasok sa loob. Kahit gaano pa ito kalakas. Pero bago pa man maisara ni Ansem ang pintuan, dito ay may mabilis na nilalang na nagawang makapasok sa loob. Agad itong naramdaman ni Ansem, ngunit huli na ang lahat, nang mapagtanto nito na may malakas na atake na parating na sa kanya. Dito nga hindi na nagawa pang makailag o madepensahan pa ni Ansem ang kanyang sarili sa isang malakas na atake na tumama sa kanya, na dahilan ng kanyang pagkatalsik na malayo at pagkakabitan nito sa hawak-hawak niyang cube. Makikita nga natin dito ang malaking pinsalang natamo ni Ansem sa atakeng iyon. Habang sinasabi nga nito sa kanyang sarili na ano na nga ang gagawin ko ngayon. Habang sa paglingon nito ay may nakita itong isang malaking box na merong espasyo sa gitna. Dito nga ay nabuhay ang loob si Ansem. Habang pangiting sinasabi na para maibalik ang mineriyam na kasil sa kahon ay ang kailangan ko lang gawin na ipasok ang cube dito. Samantala na-realize naman ni Ansem na ito nga ay hindi magiging madali dahil nasa harapan na nga nito ang kanyang kalaban na hindi siya papahintulutan na gawin ang kanyang binabalak. Dito nga ay kumilos na itong si Ansem at nag-iipon ng malakas na enerhiya na gagamitin ito sa pag-atake sa kanyang kalaban. Habang sinasabi nito na kailangan ko subukan ang malakas na diretsang atake kahit ito man ay magiging masama para sa akin at maaaring masaktan ako ng maluba. Pero kahit ano pa man ang mangyari sa akin ay kailangan ko mailagay ang cube na ito sa malaking box na iyon.
upang sa ganon ay magiging ligtas ang buong universe sa mahaba pang panahon. At ito ang ating tungkulin bilang isang celestial guardians. Dito nga ay mabilis na umatake itong si Ansem sa kanyang kalaban. Tumagos niya ang kanyang suntok sa kanyang kalaban. Pero nagtataka itong si Ansem kung tinamaan niya nga ba ito dahil parang hangin lang ang kanyang nasuntok. Habang napapaisip nga itong si Ansem, dito ay may biglang nag-slash sa kanyang dibdib sa dahilan ng kanyang pagkabagsak. Habang makikita natin dito sa kanyang likuran ang isang kaninong nababalutan ng mga usok. Habang gulat na gulat pa rin itong si Ansem sa nangyari, dito ay nakangiti at matapang pa rin sinabi nito, "You won the battle but not the war." Habang ito ay nakatitig sa cube. Dito nga ay nag-launch ng malakas na atake itong si Ansem na dahilan naman ng pagkatalsik ng kanyang kalaban sa malayo. Sinamantala naman ito ni Ansem upang makuha ang cube box. Nagtagumpay nga makuha nitong si Ansem ang cube box at masaya mabilis na lumilipad papalapit sa malaking box para mailagay ito. Ngunit ang ngiting iyon ay panandalian lamang dahil wala pang ilang minuto ay sumulpot agad ang kalaban nito sa kanyang likuran at nag-launch ito ng malakas na suntok at dahilan ng pagkabutas ng dibdib ni Ansem. Dito nga ay wala na itong nagawa upang makaganti pa sa kanyang kalaban sapagkat siya ay nakahandusay na labang sa saig at sumusuka na lang ng dugo. Dito nga ay nagtagumpay itong masamang nilalang na ito na makuha ang cube box kay Ansem at nagawa nitong may pasok ang cube box sa malaking kahon. Na dahilan para makalaya ang iba pang mga kasama nito na mistulang matagal nang nakakulong sa malaking kahon. Habang sinasabi ni Ansem na I failed. Habang lumipat naman ang sena dito sa Beerus Planet kung saan may kita nga natin dito ang ginagawang matinding pagsasanay nila Goku at Vegeta kung saan sabay silang pasugod sa isa't isa kung saan magkakaroon ng isang matinding clash. Dito nga ay nagpangaabot na itong dalawa. May kita nga natin dito na nagawang matama ni Vegeta itong si Goku na maraming suntok sa kanyang mukha. Sabay na pangiti naman itong si Vegeta ng parang pangangasar kay Goku. Samantala makikita naman natin dito si Goku na sobrang pikon na pigon sa nangyari. Dahil dito agad naman bumawi itong si Goku ng malakas na pagsiko sa mukha ni Vegeta. Pero agad namang itong bumawi si Vegeta na malakas na sika dito kay Goku kung saan tumama ito sa kanyang tagiliran. Dito nga ay may kita natin na parehas ng pagod itong dalawa dahil sa ginagawa nilang palitan ng atake. Dito nga ay nagpakawala na naman itong si Goku na malakas na suntok kay Vegeta. Pero nasalag naman ito ni Vegeta. Pagtapos nito may kita natin ang parehas na nakangiti ang dalawa. Napalatandaan na parehas nga itong nag-enjoy sa ginagawa nila. Wala pang isang minuto, nag-launch ulit itong si Vegeta ng malakas na pag-atake. Pero nagawa naman itong mailaga ni Goku. Agad naman itong bumawi si Goku ng atake. Pero mabilis naman naglawi itong si Vegeta at dumistansya kay Goku na nag-aanda na naman ng isang malakas na pagsipa. Pero tumagos lang ito kay Goku sa sobrang bilis nito. Habang patuloy ang ginagawang pag-atake ni Vegeta kay Goku, na kahit gaado pa kabilis ang ginagawang pag-iwas ni Goku, ay nalalaman pa rin ni Vegeta kung saan ito susulpot. Dahil sa nangyari, agad namang dumistansya itong si Goku kay Vegeta. Dahil dito, napapasabi naman sa isipan itong si Vegeta na anong problema kakarot, hindi mo na ba kaya? Habang napasagot naman itong si Goku na pambihira, paano mo na daw ang nalaman ang aking bagong kahinaan, Vegeta? Sabi naman ni Vegeta, oo naman, anong tingin mo sa akin? Paliwanag pa nito kung saan ginagamit mo ang iyong Kaioken at ang iyong Super Saiyan Blue, ikaw ay sobrang malakas kaysa sa aking panimbagong anyo. Pero kapalit naman ng mga ito ay ang pagbilis ng pagkaubos ng iyong enerhiya dahil sa paggamit mo ng iyong Kaioken. Dito ay mabilis na lumitaw itong si Vegeta sa harapan ni Goku at magbibitaw na naman ng malakas na atake na agad namang tumama kay Goku. Sa sobrang lakas nga nito, tumasik na malayo itong si Goku. Lumipat naman ang eksena dito kay Whis kung saan sinasabi nito na mas mabilis na mamaster ni Vegeta ang Super Saiyan Blue kaysa kay Goku. Habang may biglang tumawag sa kanyang baston at ito pala ay si Grand Priest na hindi inaasahan ni Whis. Dito nga ay nagpapatawag na emergency meeting itong si Grand Priest para sa lahat ng mga gods of destruction at mga angels. Sinabi pa nito kay Whis na isama mo na rin ang dalawang mortal na sina Goku at Vegeta para sa isang conference. Dito naman ay nagtatakang napatanong itong si Whis na bakit kailangan pang isama sina Goku at Vegeta. Tinanong pa nito kung para saan ba itong meeting.
Sabi naman ni Grand Priest na ito ay para sa isang termination announcement. Baas nga sa mukha ni Whis ang pagtataka nito sa mga narinig niya. Habang bumalik naman ang eksena dito sa labanan nila Goku at Vegeta. Dito ay patuloy pa rin ang ginagawa ng dalawa sa palitan ng mga atake. Habang napasabi naman itong si Goku na inaamin ko Vegeta na mas lumakas ka na ngayon. Sagot naman ni Vegeta na wag mo na akong bulain pa. Gamitin mo na agad yung wala mong kwentang panibagong anyo. Dahil mawawala ng kwenta itong training natin kapag ikaw ay nagpipigil pa. Sabi naman ni Goku na ibig mo bang sabihin na gusto mong ilabas ko na rin buong lakas? At alam mo naman kung gaano ako kalakas kapag naka-ultra instinct ako. At dahil doon, madali lang kitang matatalo at hindi na iyon magiging masaya. Dito nga ay napiko nitong si Vegeta sa mga sinabi ni Goku. At sinabi pa nito na ganun ba? Anong klase ka? Masyado na atang lumakay ang ulo mo para sabihin yan. Bilisan mo na at mag-transform ka na para malaman mo kung paano kuwakarad ka rin niya ang pagmumukha mo sa saig. Dito nga ay hindi na dalawang isip pa itong si Goku na gamitin ang kanyang Ultra Instinct. Sabi-sabi pa nito, "Alright, this is my maximum power." Sabi pa nito kay Vegeta na gusto kong gamitin mo ang iyong energy of distraction sa laban na ito. Di ba nag-training ka kasama si Lord Beerus? Sagot naman dito ni Vegeta na oo, pero hindi ko pa kayang tumagas sa inyong ito dahil hindi ko pa ito kayang i-master. Dahil dito ay hindi ko pa ito kayang gamitin sa pagkakataong ito. Sabi naman dito ni Goku na sige, ikaw ang bahala. Kaya tara, simulan na natin to. Sabay charge naman ni Vegeta ng kanyang kapangyarihan habang sinasabi ito, simulan na natin. Dahil sa araw na ito, ikaw ay masigitan ko pa Kakarot. Sabay lipad naman ito ng napakabilis papunta kay Goku at nagsalpukan na ang dalawa. At lumipat naman ang eksena dito kay Lord Beerus kung saan mahimbing itong natutulog. Ngunit dahil sa ginagawang paglalaban nila Goku at Vegeta, ito nga ay nagising at galit na galit habang sinasabi nito, ano to, Kratet? Naglalaban na naman ba ang dalawang payaso? Habang lumipad ito sa impapawid upang hanapin ang dalawang sayan na naglalaban. Sabi pa nito, nasan na kayo mga sayan? Gusto niyo ba ng laban? Pwes, ibibigay ko sa inyo yun. Dito nga ay nasense nito kung nasaan si Vegeta at binigyan niya ito ng napakalas na atake. Dahilan para ito ay bumagsak. At dito nga ay nagkatitigan itong dalawa habang sinasabi ni Beerus na naghaharap muli tayo. Sobrang nakakahanga. Simulan na natin. At dito nga ay mabilis itong papasugod sa bawat isa. Pero bago pa man magkadikit ang kanilang mga kamao, dito nga ay nibigla sumulpot sa kanilang harapan at sila ay pinigilan gamit lamang ang dalawang daliri nito. At ito pala ay si Whis. Dito nga ay napasigaw na sabi ni Beerus na anong ginagawa mo, Whis? Sabi naman ni Goku na pakiusap, Whis, huwag kang mag-ayalam. Humingi naman agad si Whis ng paumanin sa pangangayalam sa laban ng dalawa. Dagdag pa ni Whis na kailangan na agad nating umalis dahil meron tayong emergency meeting kasama ng mga gods at angels. At kailangan kasama natin sila Goku at Vegeta dahil tungkol ito sa termination announcement. Dito naman ay nagulat at napatanong itong si Beerus, sigurado ka ba dyan? Tanong naman ni Goku na bakit pati kami ay pinapatawag. At ano naman ang termination meeting? Paliwanag naman ni Whis na ito ay sobrang pambihirang pagpupulong. At ito ay isang announcement kung saan tatanggalin sa pwesto ang isang God of Destruction at papalitan ng bago. At dahil ikaw at si Vegeta ay pinapatawag sa pagpupulong na ito, malaki ang chances na isa sa inyo ang mapipili magiging kapalit at magiging panibagong Gods of Destruction. At dito nga ay nagulat at napasigaw na lang itong si Goku sa kanyang mga narinig. So this is the end of the chapter. Kaya kung nagustuhan mo ang ating video, huwag mo kalimutan mag-iwan ng like at comment dyan sa ibaba at pindutin mo rin ang ating subscribe button at bell icon para hindi mo ma-miss ang mga video pa nating ilalabas.